Dito sa Pinas, maraming tawag ang isang sirena. Sa katunayan, ilang beses na din nagkaroon ng teleserye patungkol dito. Tayong mga Pilipino may hilig sa mga ganitong topic, sa mga hindi may paliwanag, sa mga nilalang na nakalathala lamang sa mga aklat. Well, siguro lahat naman ng tao, hindi lang tayo. Likas na kasi sa tao ang ganitong pag-iisip. Anyway, lumalayo na tayo sa topic. Kagaya nga ng sinabi ko, maraming tawag ang sirena dito sa atin. Andyan na ang Kataw ng West Visayan, Litaw ng Ilocano, Magindara ng Bicol, Mambubuno ng Zambales, Shokoy at Ugkoy ng mga Tagalog at ng mga Bisaya. Lahat yan tutuklasin natin sa videong ito. Ano nga bang sirena sa Pilipinas? For one, hindi ito katulad ng sirena na na-discuss ko kung saan nasa dagat ang mga ito. Ang sirena dito sa atin, pinaniniwalaan na naninirahan sa mga malalalim na ilog o talon, hindi sila sa mga dagat. Meron ding mga kwento ng mga sirena na nasa dagat pero karamihan ay naniniwala na ito ay nasa mga ilog. Ayon sa mga matatanda, ang sirena ay mapanlin lang. Nagbabalat kayo ito bilang isang kaawa-awang babae at pag lumapit ka dito, goodbye Philippines na. Ang mga sirena ay meron ding mga blowhole o yung parang sa mga balyena. Ito ang ginagamit nila sa paghinga. Makikita ito sa kanilang mga batok. Pinaniniwalaan na ang mga sirena ay hindi kayang matulog ng tuluyan. Kumbaga para silang tulog manok. Ang mga sirena ay mayroong magagandang tirahan sa ilalim ng tubig kung saan nababalot ito ng pader na ginto at magagandang mga bato. Hindi rin nila pinapatay ang mga batang nakukuha nila. Bagkus ito ay kinukuha nila para palakihin. Pinaniniwalaan din na ang mga taong bigla na lang nawala sa ilog ay kinuha ng sirena at kinulong. Ang mga ito ay may mga boses rin na nakakapang-akit at maririnig lang ito ng kanilang mga biktima. Kapag ang biktima ay lumapit na sa tubig, bigla nitong kukuhanin ng biktima o hindi naman kaya ang tubig ay biglang aangat para ilaglag ito sa tubig. May kwento din na tinatanong di umano ng mga sirena ang kanilang mga biktima sa kung anong paborito nilang kainin. Ayon kasi sa mga matatanda, dapat iwasan sabihin ang meat o fish dahil kapag sinabi ito ng biktima, ang sirena ay lulunurin ang biktima dahil sa pagkain ng kapwa niya isda. May mga paniniwala din na ang mga sirena ay normal na tao pagdating sa lupa at kadalasan binubulungan ito ang biktima para sumama sa kanya sa ilalim ng tubig kung saan niya ito lulunurin. Ang mga Kataw naman ay pinaniniwalaan na isang napakagandang dilag na may napakagandang kutis. Mayroon din itong alon-alon na buhok. Kadalasan itong nakikita sa mga bato malapit sa dagat kung saan pinapatiyo ang buhok nito sa araw. Ang mga Kataw ay inaakit ang kanilang mga biktima na lumapit at bigla nila itong dadakmain at ibababa sa kailaliman ng tubig. Kapag bata ang kanilang biktima, papalakihin na rin nila ito at kapag tumanda na ay papakasalan. Dahil na din sa kapangyarihan nito, hindi nalulunod ang mga biktima na tinadala niya sa kanyang lugar. Ang mga mambubuno naman ay pinaniniwalaang may dalawang buntot. Ang mga buntot ng mga lalaking sirena ay maiitim at makaliskis, samantalang sa mga babae naman ay nababalot ng maliliwanag na kulay. Ang mga mambubuno ay natagpuan sa mga ilog na mayroong lagusan at ang bahay nito ay punong-puno rin ng ginto at mga magagandang bato. Ang mga sirenang ito ay dinadala ang kanilang mga biktima sa kanilang lugar para pakasalan ng mga ito. Pero ang pagkakaiba nito sa ibang sirena ay ang kakayahan nitong linlangin ang kanyang biktima na hindi man lang nalalaman na dinala na ito sa kanyang lugar. Kumbaga parang na-hypnotize. Ayon din sa paniniwala, pinapayagan ng mga sirena na bisitahin ito ang kanyang mga kamag-anak pero kailangan itong bumalik. Kapag sinubukan ng biktima na tumakas, ang sirena ay lulunurin ito at itatapon sa kailaliman ng dagat. Kapag dumalaw naman ng tao sa kanyang pamilya sa lupa, matatagpuan ito na sobrang tanda na nila at ang iba ay pumanaw na. Ito ay sa kadahilan ng ang oras ay iba ang takbo sa mundo ng mambubuno. Pinaniniwalaan na ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Ang ugkoy naman o shokoy ay ang male counterpart ng sirena. Ang kanilang mga balat ay kulubot at mabalahibo habang ang mukha nito ay mukhang isda na may matutulis na pangil. Ang mga paa nito ay parang paa
ng isang palaka. Pinaniniwalaan na ang Botocan Falls ay tirahan ng mga sirena, pati na rin ang Pampanga River sa may norte ng Manila. Dito naghihintay ang mga sirena sa mga lumalangoy at nilulunod ang mga ito. Isang kilalang lokasyon ay ang Municipality of Atimonan sa Quezon Province. Dahil sa mga sightings ng nasabing sirena, nagtayo sila ng isang rebulto ng isang sirena sa taas ng bato. Pero papaano nga ba nagkaroon ng sirena sa Pilipinas? Papaano nating nalaman na sirena mga ito? Katulad nga ng diniscuss ko, ang sirena ay known worldwide. Kilalang kilala ito at ito ay na-impluwensya rin sa atin. Ang sirena ay nagsimula sa Ilocos region. Ang Ilocos ay may ilog na may malalakas na underwater currents. Noong Spanish area, maraming reports na nalulunod ang mga tao sa lugar na ito. Ang mga ito ay masayang naliligo nang may bigla silang mararamdaman na hihila sa kanila pailalim at parabang nilulunod. Ang iba nakaligtas at sinabing nakipagbuno sa isang puwersa na hindi malaman sa ilalim ng tubig. Dahil nga sa walang lohikal na eksplanasyon, sinabing mga Spaniards na ang mga nalunod ay kinuha ng isang nilalang sa ilalim ng dagat. Dito na nga nagsimulang kumalat ang sirena sa Pilipinas. Hindi ko sinama mga alleged sightings kasi kung hindi sila hoax, mga dugong ang nakita nila. Walang solid concrete evidence na makakapagpatunay na nakita nga nila ay isang sirena. O nga pala, alam niyo ba na ayon sa matatanda, kapag meron kang birthmark sa iyong eyeball ay destined kang makakita ng isang sirena? Nako, check nyo na, baka isa pala kayo sa maswerteng makakadiskubre ng isang sirena.